Ginabi na dumating yung butane natin. Fast forward, kinabukasan, sumaglit lang kaming mamalengke. And after nun, ito, magre-restock na tayo ng mga pinamili natin kanina. Grabe, hindi na naman mapakali ang presyo ng mga bilihin ngayon. Panay baba at taas na naman. Medyo mahirap sa part nating mga sari-sari store owner kapag ganitong baba taas ang bilihin. Kailangan din kasi nating humanap ng mas magandang supplier para kahit papano maganda yung tinutubo natin at the same time, mababa lang rin nating ititinda dito sa tindahan. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging practical tayo lalong-lalo na sa everyday nating gastos. Kayo ba mga mare, nagka-canvas din ba muna kayo bago nyo bilihin ng isang bagay? Pag ganito kasing tindahan, kailangan talaga magaling kang magpaikot dahil 2-3 piso nga lang ang tinutubo natin dito. Ibawas mo pa dyan yung nasisira ng mabait na e-expire. Yung mga mali-mali nating sukle na hindi natin namamalayan sa sobrang taranta rin o sa pagod. Tapos yung ibang customer hindi naman ganun ka-honest na ibabalik yung sobrang sukli natin. Kaya dapat maganda tayong magpaikot at makahanap tayo ng murang supplier dahil dito na lang tayo makakabawi. Sa bigas, sa itlog, di katulad ng mga groceries item natin, matik yan, piso, 2 lang talaga yung tutubuin natin dyan. Parang pambili na lang rin yan ng plastic bag natin o kaya ng plastic labo. Pambalot ng pinamili ng ating mga customer. Speaking of plastic bag, mahal na rin mga mare, no? Kaya ako hanggat maaari, hindi talaga ako nagdodoble ng plastic bag unless na lang talaga kung mabigat yung bibilin nila. Pagtindahan mga mare, matik yan kahit piso, napakahalaga talaga. One time nga, meron ako isang customer, piso na lang daw hindi pa ako magpatawad. Nagot ko naman siya ng, yun na nga lang po yung tubo namin dito, kukunin nyo pa. Siguro, maiintindihan nila tayo kapag sila na yung nasa sitwasyon natin. Lalo na yung mga customer na mamaya na po yung 3, mamaya na po yung 5, tapos katagalan, hindi naman na ibabalik. Malaking bagay po talaga yan sa amin. Pag tumitingin po kasi kayo sa result, hindi dun sa behind that, talaga pong aakalain yung okay talaga yung tindahan. Napapansin ko po kasi yan talaga ngayon dito sa tindahan namin, na palagi na lang pong kulang yung mga customer namin. Yung iba, binabalik naman, pero syempre, yung iba, hindi na natin talaga matandaan kung naibabalik ba talaga nila. Pag bumibili sila, kung hindi sakto yung dala nila, dadagdagan pa nila, tapos kulang na yung pambayad nila. Sasabihin nila, balik na lang po. Nakakalungkot no, kapag tindahan ka. Buti pa sa mga supermarket, mga Alphamart, 7-Eleven. Pag kulang yung pera nila, sila mag-a-adjust. Iwan na nila yung ibang hindi nila kayang bayaran. Pero bakit pag kaming mga maliit na tindahan, tumanggi sa mga kulang-kulang na yan? Eh parang ang sama-sama na namin. Hindi ba ho pwedeng tumanggi kasi ayaw naming mawala yung ilang taon naming pinaghirapan. Shout out nga po pala dyan sa mga customer ko na ayaw nilang nagkukulang yung kanilang bayad. Sobrang na-appreciate ko po kayo. At sa ibang customer ko naman na inugali na nila yung mga kulang-kulang nila kapag bibili dito sa akin. Aba, ibahin nyo na yan sa 2026 ha. Bawal na po yan. O siya mga mare, tara't mag-restock muna tayo.
Hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!